Isang maling galaw mo rito, posibleng maging mitya ng buhay mo. Malakas yung hangin. Pumapalo siya ng 14 knots to 18 knots. Medyo kabado for the first jump. Nakabahan sa first time mong tatanong sa... Iniisip ko anong gagawin, tama ba yung magagawa dahil malaking kabasan. From becoming a teacher, bakit anong iniisip niyo na maging sundalo kayo? I want to make my mama proud, sir. Kapag kaya ng iba, sir, kaya ko din. Pero para sa hanay ng mga sundalo, simula pa lang ito ng kanilang misyon. Bilang isang airborne. Di pa pumuputok ang araw dito sa Fort Ramon Magsaysay sa Nueva Ecija. Naghahanda na ang mga sundalo nagnanais maging bahagi ng isa sa elite force ng Armed Forces of the Philippines. Okay, 1, report! Sergeant, Basic Airborne Course Class 144-2025. Ang Special Forces Regiment, Airborne. Stay step forward! Move! Okay, it is 04:20. Nandito po tayo sa grandstand at ang pangyayari ngayon ay ang daily reveille, no? Ibig sabihin, morning run. Kasama tayo, magsistretching muna at tatakbo tayo. Let's go. Ready! Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2! Patikim pa lang ito ng kanilang pag-iensayo. Dahil sa pagpapalit nila ng uniforme, sa araw na ito, simula na ng tunay nilang kalbaryo. So ito yung barracks nila ngayon. Ilang estudyante meron ngayon, Sergeant? About 165 students. 165 students. Dito sila nagbabarracks for 45 days. Nasa labas na sila. Sundan natin. Unsa manayot! Choke, bleeders! Boss! Okay, recover! Jab right, jab left, back right, back left, spike, spike, spike. Everybody grabs position. Jumped last night, we jumped the night before. We're gonna jump tonight as we've never jumped before. Partial malfunction, go! Sa Basic Airborne Course, sasanayan ng mga piling sundalo sa parachute operations. Spike right, spike left, spike, spike, spike. Mula sa ere, gamit ang parachute, misyon nila mapasok ang target. Sa gubat man o karagatan. Kahit saan sasalakay, makubkob lang ang kalaban. Ang galaw talaga nila is all in precise military etiquette and professionalism. Kasi jumping out of an airplane is not a joke. So everything has to be really professionalized, discipline-wise. Mental alertness drills have to be implemented. 5 taon na sa serbisyo si Private First Class John Cinco Corderes, 068. Pero kahit hasanang sumabak sa mga delikadong misyon, ngayon lang daw niya haharapin ang pinakamalaki niyang takot, ang tumalon sa eroplano. Nag-take ako ngayon ng airborne course para makangkir yung fear of height. Si Private Corderes, isa talagang magsasaka. Ngunit sa pagsusundalo raw niya, naramdamang tuluyang umusbong ang binhi ng kanyang layuning makapagserbisyo. 2,000, 3,000, 4,000, Ang inspirasyon ko para maging isang sundalo, yung pamilya ko, ma'am, makatulong ako sa kanila sa pag-aaral ng aking mga kapatid para sa aking pamilya. Jab right, jab left. Ang
Ang kabaro naman niya si Private Jenilyn Sumera, isang lisensyadong guro. Sa labas ng silid-aralan, marami pa raw siyang gustong matutuhan at mapatunayan. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, From becoming a teacher, bakit anong iniisip niyo na maging sundalo kayo? I want to make my mama proud, sir. Adopted child kasi ako, sir. First na anak nila, sir, is teacher. Yung pangalawang anak nila, sir, gusto magsundalo pero hindi siya nakapasok. Yung pangarap niya sa una niyang anak is makuha ko. Sa pangalawa, sir, gusto niya magsundalo. So, pumasok ako sa Philippine Army para makuha ko yung pangarap niya sa anak niya. Nagsundalo ako, sir, at the same time, nag-teacher ako, sir. Kapag kaya ng iba, sir, kaya ko din. We have a lot of actually strong females, incredibly strong females. And nakaka-proud talaga si 88 dahil iba yung mindset ni 88. Talagang ginagawa niya talaga to, oo, para sa bayan, pero para sa pamilya niya. Bukas ang airborne course para sa mga active duty na sundalo na sumabak sa 45 days na pagsasanay. Bilang reservist, hindi man ako full-time na sundalo, handa akong maglingkod kung kinakailangan. Hindi ito trabaho, isa itong panata. Taong 2019, nang pinili kong tumindig para sa bayan. After nag-graduate ng airborne, mahilig talaga ako sa mga mabilis na bagay, mga death-defying adventures, adrenaline rush. So skydiving was something na bucket list ko talaga yan. Kasi takot talaga ako sa heights eh. The course was offered, basic airborne course. Another 45 days to learn on how to infiltrate land from the air. Basically, we jump out of an aircraft. This is very low kasi kapag titingin ka sa labas ng eroplano, makikita mo talaga ang tao. So, mas nakakatakot to kasi talagang yun na yun eh. So, again, I wanted to face my fears. I wanted to challenge myself again. And I wanted to get back to that camaraderie of soldiers. Kailangan ito sa aming Special Forces troopers at saka ibang elite forces dahil ito ay paraan para tayo ay pumasok sa isang area, lalong-lalo na kung ang area ay hindi kayang pasukin ng eroplano o ng barko o sasakyan. After niya mag-perform, proceed kayo doon, Yan o yung papasok niya sa Vancouver Court. Kada 4 na buwan, bumabalik sa kampo ang mga tulad kong paratrooper para sa sustainment jump. Get ready! Stand by! Go! Dito, naaabutan kong sumasabak sa dibdibang pagsasanay ang mga aspiring paratroopers. Tinitiyak na magiging swabe ang kanilang PLF o parachute landing fall. The purpose of PLF is to a controlled landing and to prevent risk of injury to the parachutist. So ito yung mga parachute landing fall natin. As you can see, ganito ang mag-landing ng airborne parachute. Pag nahuhulog ka galing sa langit, medyo mabilis yan. So kapag halimbawa 1 foot ka or improper landing, sigurado mababalian sila. Magtulungan kayo pag-aakyat. Ang mga aspiring paratrooper, sasabak sa iba't ibang platform kung saan gagawin ang mock jump. Dito, bibigyan sila ng grado ng mga airborne instructor base sa kanilang forma at galaw. Kung makikita niyo yung mga estudyante is laging paulit-ulit yung ginagawa para ma-muscle memory nila yung mga gagawin nila during their jump week. Dahil mahirap kontrolin ng paglanding gamit ang parachute, sinasanay ang mga sundalo na lumanding gamit ang moving platform. Moving platform, masaya, pero delikado din. Yun talaga sa 6x, sa truck, military truck, gumagalaw yan from a certain speed and then you will have to perform and execute that correct PLF. Si 88, minsan ang napilayan ng sumabak sa hard surface platform. Then ngayon, ma'am, nakaka-recover naman. Sinasabi din, ma'am, ng mga senior ko na yun talaga ang pinakaingatan namin, yung sa hard surface and the moving platform. Kasi nga, more on dyan talaga napipilayan. Habang si 68 naman, first time ko ngayon sa moving platform. Hindi mawala yung kaba. Siyempre, as trainee, gawin ng lahat ng tama. Andun, ma'am, yung kaba at the same time may excitement kasi
Siyempre, pag first time, excited ka talaga. Doon mo talaga mapapakita yung mga talagang tinuro ng instructor. It's a ground. At least, nalaman ko sa sarili ko na kaya ko palang tumalon sa moving platform. Ang sunod na susubukin, ang kanilang tapang sa pagtalon dito sa towering. Purpose ng towering natin, sir. So, 34-foot tower para sa mga airborne student natin, sir. Dito natin makikita, sir, kung may fear of height sila, sir. Check body positioning count, sir. Okay. Panda exit the aircraft, sir, must be an L-type position. Okay. Dapat naka L-type position siya, sir. Chin on chest, sir, para yung riser, sir, hindi papalo sa ulo niya, sir. Tinatawag itong towering inferno dahil hindi ka raw makakalagpas sa malaimpyernong towering na ito. Hanggat hindi mo na itatama ang forma ng pagtalon dahil isang mali lang, parusa ang nag-aabang. Sergeant 88 Samara, request permission to climb the towering inferno. Airborne! Sergeant 68 Cuderes, request permission to climb the towering inferno, the home of the brave. Play, 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 play! Get ready! Get ready! Stand by! Stand by! Go! Matakot pala sir, takot. Pero okay na rin, survive. Stand by! Stand by! Go! Saya po. Success! So ito na, ako na tatalon para maduguan na naman din ako. Upon the exit the aircraft, must be an L-type position. Chin on chest, hold yourself properly, fingers must spread, elbow clip into your side, feet in knees together, lock knees to the rear, and count 1,000 to 4,000! Over! Stand in the door! Over with the Johnny Sergeant! We jumped last night, we jumped the night before. Go! Turn on the board! Airborne! Ayos? Tagumpay na sana ang pagtalon ko sa Towering Inferno. Pero ang mga kasamahan kong sundalo, may napansin pag-landing ko. Senyales na may hindi ako nagawang tama. Well, that's part of the game. Tumama? Hindi, totally. Yung problema nung tumalon ako, yung chin, hindi talaga nakikit-dikit. Talagang konting labas at yun, natuloy, nahiwa yung leeg ko. Ang isa sa mga pinakamalaking hamon na hinarap ko nung sumabak ako sa airborne course, ang buong tapang na tumalon mula sa helicopter. Takot talaga ako sa heights eh. Pagdalhin mo ako sa building at titingnan sa baba, talagang hindi ko kaya. Naalala ko yung panahon namin, kinakabahan kami lahat. Walang sundalo dyan na hindi kinakabahan. Talaga lahat. Meron pa nga mga sundalo umiiyak na. And I remember, final jump, nag-suit up kami, rig check, lahat. Talagang sobrang kinakabahan na ako. Lahat nagpa-flashback na lahat. Nag-load kami sa aircraft, Huey, chopper. I remember that moment, dangling yung paa namin sa ere, gano'n. And then, nag-uumpisa na yung airborne song. We jumped last night, we jumped the night before. Talagang yun, kapag kinakanta yan, talagang it suppresses the kaba. Woohoo! Baby, thank you, Lord! Airborne! 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 Pag-landing na namin, tinawagan ko na parents ko. Airborne! If there's a parachute, sasabihin mo, thank you Lord, may parachute. Kung hindi, magbuga ka na ng reserve parachute agad.
Ang takot na nalagpasan ko, ang siyang haharapin nila 6'8 at 8'8. Sa qualifying jump nila, mag-aabang ako sa drop zone. 8'8! 8'8! Nandito na si 8'8. Kamusta ang pakiramdam natin? Saya, sir. Excited. Wow, hindi ka kinakabahan? Hindi, sir. Paano? Anong nararamdaman mo ngayong umaga? Excited, sir, na sa wakas. Magpa-perform ko na yung after 40 days na pag-training. So, handaan mo na makuha ang airborne wings? Yes, sir. Ano na masasabi kayo ng mama mo? Kagabi, sir, magkausap kami siya ng papa ko. Sabi na, and good luck, magdasal. Pero sinabi ko naman sa kanila, sir, na huwag silang kakabahan, kaya ko to. Tiwala lang sa equipment, tiwala sa sarili, lalang sa lahat yan, tiwala sa training. Tsaka, at higit sa lahat, syempre, sir, tiwala sa taas. Maghihintay ako sa iyo sa baba, ha? Kita tayo sa baba. Yes, good luck, 8'8. Good luck. Sa pagsampa ng sundalo sa aircraft, kasabay nito ang pagsalubong ng banta ng peligro. Blue sky! Ito na, final jump na nila. Watch them. Ito na. Inboard personnel, stand by! Stand, equipment! Don't work, check! Open your doors. First jumper, jump. First jumper. Really exciting. This is the first time actually nandito ako sa baba. Nagbunggo yung dalawa. Nagbunggo yung dalawa. Hintayin natin kung saan sila mag-landing. Takbuhan natin para makita natin ang perfect parachute landing fall. Go, come here. Nice landing! Huwag kayo masyadong malikot. Harap sa click line muna. It is together. Do not look down. Kumusta? 2-4! Kumusta ang landing? Medyo malakas yung landing, ha? Kumusta? Yung instructor ko sa Ranger course dati, Owen. Congratulations. Thank you. Ano pakiramdam? Nakakaba, pero snappy. Nakita mo. Wala pa. Pero dahil sa lakas ng hangin, naudlot ang pagtalon ni na 8'8. Malakas yung hangin. Pumapalo siya ng 14 knots to 18 knots. So it means, abort tayo. Abort po yung jump natin ngayon dahil yung ground wind is malakas na yung hangin. So ang abort procedure natin is 13 knots. So above 13 knots, cancel na yung jump. So ang gagawin natin is aantay lang muna natin na bumaba yung hangin sa ground bago tayo mag-resume. Kinabukasan, bumuti na ang panahon. Kaya muli nang itutuloy ang pagtalon. Excited na ako. Sa wakas, sabi nga nung kasama ko, may liba ba siyang kaba? Kapag naka-jump na siya ngayon, ay 4 na lang. Together! Look po, jumpers! Prepare to run! Stick together!
Kamusta? Okay ma, okay naman po. Masaya, masarap sa taas. Sobrang saya po kasi alam ko sa sarili ko na perform ko yung 5 points of performance. Then nakita ko agad yung drop zone. Kasi pagka nasa taas ka, kitang-kita mo agad yung wind cone. Parang fiesta ba? Parang mas mahirap pa yung ground training kaysa dun sa mismong actual na. Ika nga, mas maraming pawis sa pagsasanay. Mas kaunting dugo sa laban o digmaan. 1 down, 4 more jumps to go para makumpleto na ang basic airborne course. Kasabay ng pagtalo ng mga aspiring paratrooper, kailangan ko rin gawin ang aking sustainment jump. Yung last jump ko, 2019, very important to remember all the basics, mental preparedness, awareness. In case of emergency, alam po natin anong gagawin. Ginagawa ito halos kada taon para hindi makalimutan ang tamang pagtalon sa aircraft. Kanina hindi ako kinakabahan, ngayon lumalabas na yung puso ko sa dibdib ko. Airborne on the way! Pero bago tumalon, nagdalawang isip ako. Woo! We're up here! Airborne! Kumabit lang kasi parang ito ako naman konting hesitation paglabas dahil wala lang, ganun talagang buhay. 5 years no job. We are being prepared by the Special Forces Regiment, mas matapang kaysa sa karamihan. Hindi biro ang pagsasanay ng ating mga sundalo. Sa pagsasanay pa lang, nasa hukay na ang isa nilang paa. Sa gulo at ingay ng mundo, sila'y tahimik na nagbabantay. Para sa kaayusan, para sa kapayapaan, para sa ating inang bayan. Woohoo!